Magandang araw mga Lods at welcome back sa channel ko. Sa video na ito ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-loan sa inyong GCash account. Kung nangangailangan kayo ng kunting halaga para sa pambayad ng bills tulad ng tubig, kuryente, wifi at iba pa, panoorin lang ang video na to. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga informative video na i-upload ko. So unang gagawin ay pumunta lang sa inyong mga GCash account at i-click nyo lang itong borrow. Pagdating dito ay i-click lang po itong GLoan. Pag ganito na ang lalabas, i-click lang ang next. Pagdating dito, basahin nyo lang po lahat at i-click ang next. Dito naman makikita nyo ang inyong loanable amount. Tandaan na hindi po pare-pareho ang inyong first loanable amount. Nakadepende po kasi yan sa inyong paggamit ng GCash at sa inyong G-score. Ipapaliwanag ko po yan mamaya pagkatapos kong maibahagi ang buong proseso sa pag-avail ng loan sa GCash. Maliban sa inyong loanable amount ay makikita nyo rin dito kung ilang buwan nyo ito pwedeng bayaran, ang interest percentage bawat buwan at ang processing fee nito. Kung okay na sa inyo ay pumunta na sa baba at i-click ang Get Started. Pagdating dito ay makikita nyo na ang mga detalye ng a-applyan ninyong loan at kung okay naman sa inyo ay pumunta lang sa ibaba para makapag-input ng inyong loan purpose. I-click nyo lang itong pre-select at piliin sa mga choices kung ano ang inyong loan purpose. Sa baba naman ay makikita nyo na ang summary ng ina-applyan ninyong loan. Kung okay na sa inyo ang lahat ay i-click na ang Get This Loan. Pagdating dito, ito na po ang buong detalye ng inyong loan. I-check lang kung okay na ba lahat, tapos i-click ang Continue. Sa next page naman ay makikita nyo ang inyong personal information, tapos i-click pa rin ang Next. Ang susunod naman ay ang inyong other information. Kailangan nyo pong fill upan lahat ng mga blanco na information ninyo dito. Kung na-fill upan nyo na lahat, ay i-click na ang Next. Dito naman ay kailangan nyo pong i-review ang inyong GLoan information para masigurado na tama na lahat. Kung may mali man ay pwede nyo itong i-edit sa pamamagitan ng pag-click ng Edit Details at kung okay na lahat ay i-check lang ang box katabi ng I agree at i-click ang Submit. Pagdating dito, ito na po ang final GLoan information ninyo. Pag okay na ay i-check na itong dalawang box katabi ng I agree at i-click ang Continue at pagdating dito ay i-click na ang Confirm. Dito naman ay i-input lang ang OTP na na-receive ninyo at i-click ang Submit. Pag ganito na ang lalabas, maghintay lang ng ilang sandali at papasok na po sa inyong GCash account ang inyong loan proceeds. Pumunta naman tayo sa G-score na isa sa basihan sa inyong loanable amount sa GLoan. Kadalasang tanong ng karamihan, ilang G-score ang kailangan para ma-unlock ang GLoan? Sabi naman ng GCash, walang tiyak na metered scoring sa GCash para sa pag-unlock ng GLoan at iba pang lending product nito. Patuloy lang na gumawa ng mga transaksyon sa GCash at panatilihin ang magandang GCash wallet health upang mapataas ang inyong G-score at ma-unlock ang GLoan. Pero para po sa akin, sa tingin ko ay kailangan nyo ng 500 pataas na G-score para ma-unlock ang GLoan. Kasi sa experience ko, umabot na ako ng 490 sa G-score ko pero hindi pa rin ito na-unlock. Ganito pa rin po ang lalabas, hindi pa raw available ang GLoan para sa aking account. Pero kung qualified na kayo ay malalaman nyo po yan, mapapansin nyo po na may mga text na sa inyo ang GCash na you can apply for GLoan up to 125,000 at halos everyday po silang nagde-text. Kung palagi na kayong nakaka-receive ng ganyang text, pwede nyong i-check ang inyong GLoan sa inyong GCash account kung na-unlock na at pwede na kayong makapag-apply ng loan sa GCash. Para naman mapataas ang inyong G-score, ugaliin lang na palaging gumamit ng GCash. Makakatulong din ang palagi ang pag-cash in ng malaking halaga, pagbayad ng mga bills gamit ang GCash. Kung naka-loan ka na, dapat maaga or on time kang nagbabayad, hindi paid late. Pag-save, pag-invest, pati na rin ang pagbili ng insurance gamit ang GCash.
Basta tingnan nyo na lang yung mga available services ng GCash at pwede nyo itong gamitin lahat para makatulong na tumaas ang inyong G-score, kasi kung hihinto kayo o bawasan nyo yung inyong paggamit ng GCash ay maaring bumaba po ang inyong G-score. Maraming salamat po sa panonood mga Lods, at sana ay may kunting natutunan kayo. Kung gusto nyo pa ng iba pang informative video tutorial ay i-check lang po ang iba pang video sa channel ko. At mag-subscribe na rin po kayo para updated kayo sa iba pang mga informative video na i-upload ko. Kita-kits sa susunod na video mga Lods.